Sama ho natin dito sa studio ang voice master ng Creative Voices himself, si Mr. Pocholo Gonzales. Good morning, Pocholo. Magandang umaga po, Ken. Boses pa lang. Nelson. Talagang ang laki na, ang ganda. Actually, bata po talaga ako eh. Nag-iba lang yung ano ko, lumaki na ako. Sino tong kausap ko? Ako po si Otoy. Si Utoy. Meron pa ba? Meron pa ba? Mamaya, marami tayo mapapakinggan. Sino Meron naman akong ito? kwento. Si Lolo Tasio. Biglang tumanda naman. Pocholo, gumawa tayo ng isang eksena and then mapakinggan natin. Yung mga nanonood ngayon, siguro mas maganda, pumikit muna kayo. Para hindi natin, kasi pag nakikita mo yung mukha, naiisip mo, ay ito yung tunog niyan di ba? Pero pumikit muna kayo, tingnan nyo kung makakakita kayo ng iba't ibang characters. Ready na kayo? Ready na kayo? Yeah. 1, 2, 3, action! Ang kwentong ito ay pinabagatang ang kwento ni Lolo Tasio. Isang araw, may isang bata na naiwan sa kagubatan kasama ang kanyang lolo. Lolo, naku po, ginabi na po tayo. Ay, naku naman kasi apo. Laro ka ng laro dyan. Ayan tuloy, ginabi tayo. Papahinga po muna tayo, Lolo. Kasi, pagod na po ako eh. Sige, magpahinga muna tayo. Ay, medyo madilim na apo. Oo nga po. Sige po, magsisiga po ako ha. Ayun po, meron pong puno. Puputulin ko po yung sanga ng puno. Sige. Ay, Ito po. Nga. Ayan. Ayan, sige, magsiga ka na, apo. Lolo, mukhang gumagalaw yung puno. Sino ang pumutol sa aking sanga? Lolo, yung puno na buhay. Sino ang gumalaw sa aming tahanan? Lolo, meron na naman may maligno. Huwag kang mag-alala, apo. Hindi mo ba alam? Ako, si Kapitan Kangkong. Kapitan Kangkong! Ako, si Kapitan Kangkong. Humanda ka sa aking puno. Itong bagay sa'yo. Ito pa. Ayan. Patay na ang puno. Ang galing mo, Lolo. Hindi ako ang lolo mo. Ako, si Kapitan Kangkong. Ayan, palakpakan naman. Ang galing, ano? Pocholo, sa ngayon, di ba, marami naggamit ang boses Noong unang panahon, puro drama, radio lang di ba? And then later on, nagkaroon ng mga dubbing sa TV, kasi yung mga Mexican novela, naging Korean novela, na tinatagalog. Ngayon ba, ano pang ibang mga application ng mga boses? Actually, matagal na rin. In 20 years, dubbing na, dyan na yan. Pero nowadays, because while the technology grows, the need for voice-over also grows. Okay. No? Ibig sabihin, yung teknolohiya po ang nagdidikta kung ano po yung mga pangangailangan sa voice-over. Halimbawa, computer games, no? Yung mga naririnig nyong mga sa computer. Imagine niyo po yung computer game na walang tunog, na walang boses. Yung mga narinig nyo, Round 1, fight! You lose, continue. yan. Actually, Kuya Mga Nelson, Pilipino ano? din ang gumagawa, no? Actually, ito marami. nga po, maraming hindi nakakaalam na yung mga computer games sa Japan, katulad ng Sega, mga Pinoy po nagboboses, nagboboses yan. no? Hindi po lang masyadong nakikita. Kasi boses nga lang. Saan siya ginagawa? Dito sa Dito po Pilipinas, sa Pilipinas. tapos pinapadala. Pinapadala po. Pumupunta yung mga Hapon dito sa atin para... Kasi ang alam ko nga, yung mga Japanese, hindi masyadong ganun sa English. Sa English. Actually, we are the #1 English speaking dito sa Asia kasi we don't have that kind of accent. And we don't do that, something like that. So, it's more on the natural and neutral English, no? Just imagine yung Angry Birds na sikat ngayon. Kung walang ganun. Tao po yan, hindi po hayop yun, no? Pilipino din yun? Hindi Hindi po. mo ba alam? Pero just imagine, we can also do that. Wala pong imposible sa ating mga Pinoy. Dubbing is only 1% of the overall voiceover industry. Alam niyo ba sa US, it's $1 billion industry, mga voice talent. Si Michael Buffer, di ba? Ayan.
millionaire. Kung o balita ko nga, billionaire. isang paano ba yun? Let's get ready to rumble. Yung Isang is ganon. $1 million $1 million? na raw yun. Grabe. ano? Bayad sa kanya. yun Boses lang gagawin ang niya. ginamit. Pero yan ba ay pwedeng ma-develop? Halimbawa, sabihin natin na bata ka pa lang, sabihin mo, ang pangit naman ng boses, hindi maganda eh. That's a good question, Kuya Nelson. Like you're a broadcaster. Actually, idol nga kita. Nasa kabilang istasyon ka pa. Nagkasama tayo. Yan, yung nagaya-gaya ko yung mga yan eh. I think wala namang magaling kagad eh. Aha. Pero I believe lahat ng tao, bukod sa pipe, may boses. Aha. Ano? At lahat yan, may pagkakataon na matutong mag-voice acting. Ano yung pwedeng ituro? Pwede kasi it's all about acting. It's not all about the voice. Eh. It doesn't mean you have a very basic voice. Napakaganda ng boses ko. You can act. Aha. Voice acting is different. It's 100 times harder than the acting itself. Tama ka, dahil sa meron akong mga kilala na malalaki ang boses, pero pag pina-voice mo, i-voice mo nga ito, flat eh, di ba? Walang buhay. Pero kailangan meron talagang emotion dun sa boses. That's ano? true. When I was young, I always listen to radio drama. Actually, yung radio drama talaga yung naging basis ko ng voice acting. I don't even know na nadi-develop pala yung voice acting skills. Kung hanggang sa napapanood ko na yung mga commercial, ginagaya ko. Hanggang sa ginagaya ko yung mga broadcaster. Magandang araw po sa inyo, mga kapuso. Ay, sorry, excuse me po. Ako po yung naliligaw dito. Di ba? Ganun. Ginagaya ko So, sila. sa simula, Hanggang sa- parang gaya-gaya lang, ano? It's more on, tawag po doon, voice alike. It doesn't mean you really sound like them, but you act like them. So, this summer, meron kayong workshop para doon sa Yan. mga interested. Yes, sir. Actually, tama-tama, no? Sa mga gustong maging voice artist, we call it voice artist, hindi na voice talent. Kasi we believe that voice acting is an art form na kailangan matutuhan mo yung tools and techniques ng voice acting. Okay. Ito po ay tinawag naming Voice Works, Basic Voice Acting and Dubbing Workshop. Ito po ay every Saturday, no? At meron na po kaming additional ngayon, mga radio drama, character voicing for animation. Kasi marami na po akong local animation na ginawa, like yung Dayo. Ako lang po yung professional voice artist sa cast, puro artista po karamihan doon. And a lot of things. Meron din po kaming Tuldok animation, mga ginawa naming animation. Okay. And I believe the future of voiceover is in the Philippines. No? Dahil habang may buhay, at ang kagandahan ngayon, imagine, Kuya Nelson, we're doing a local computer game in Tagalog. Tagalog na. Yan ha? na. Sa Facebook yon lalabas. Wow. Sa Facebook application siya at talagang napakaganda nito. Ayun. So, itong workshop ninyo ay ilang taon ba dapat? Albawa, pwede na ba isama yung... Actually, tama-tama kasi ngayong Uha-uha summer, pa? medyo kailangan marunong lang magbasa. Yun ang Yun ang rule. Dapat Marunong nakakabasa na yes. para may mga dialogue. At least kasi, kahit okay. paano na iintindihan niya yung sinasabi niya. And Okay. aside from that, karamihan sa mga bata, kasi dapat bata pa lang magsimula na. At ngayon, hindi na ibig sabihin magboses bata yung matanda eh. Kailangan bata na talaga para Authenticity. realistic. Ano? Kasi malalaman natin nagbabata-bataan lang eh. At saka, ang kagandahan po ngayon, open na po ito kahit kanino. So kung interesado po sila, i-google lang po nila, Voice Acting Workshop Philippines. Wala na po kayo makikita dahil nag-iisa lang po kami sa Philippines. Aha. Yeah. Sa ilang years na ba itong pagtuturo mo ng voice acting? Anak ko, napakatagal na po. Nagsimula po ako nung college pa, nagtuturo na. Pero na-formalize po siya noong 2005. Marami ng produkto ito. Napakarami po. Masasabi ko pong 80% ng bagong voice artist ngayon. 80%. Produkto mo. Galing po sa amin. At karamihan po dyan, DJ, Aha. ayan, nagre-radio, at ngayon, nasa dubbing rin. Ayan, tapos nagbo-voice din sila ng mga commercial. Oo. Siguro, Pocholo, invite them, yung mga kabataang nanonood ngayon, mga magulang nila. Pwede bang kahit nakakabasa pa lang na bata, hanggang sa anong edad ba pwede? Voice is ageless. Ageless, okay. Because the basic yung meaning po ng voice acting is it should not be seen. Dapat hindi nakikita. So it doesn't matter if you look awful or what. Basta you can portray the character na kailangan. Ayun. Ay kayang-kaya. So sa lahat ng mga kabataan dyan na gustong maging voice artist, visit nyo lang kami sa creativevoices.com or you can also call our landline 239-6468. Again,
It's 2239-6468 kung gusto niyo po maging voice artist. And actually, this coming April 14, meron po kaming voice acting workshop. So, wag niyo sayangin ang sabi niyo, sali na. At for sure, bukod sa magiging mahusay na kayo, gaganda ang boses niyo, ay magiging malakas pa loob ninyo kahit sa public speaking, magagamit nyo to. Oh, sa bagay, ang boses talaga napakahalaga, di ba? Para mako-convince mo yung mga nakikinig Yes, sa'yo. Kuya Nelson. Siguro, bago tayo magtapos, sample tayo, ha? Kayo po yung nanonood sa homepage, ha? Kayo po ay nanonood sa homepage! Ayan, ha? So, mamaya dadalhin na namin sila sa ospital. Thank you so much, Cholo. Thank you, sir. Thank you.